Welcome back to our Java programming tutorial series. In this video, ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-create ng custom dialog box or pop-up window. So like this one. Okay. If I click this button, add user button, it will show a pop-up window na nasa ibabaw ng main frame na yan. Okay, di ba? And it won't allow us to take action dun sa mga buttons or hindi niya inaalaw na makapag-interact tayo dito sa mga buttons na to, no? Dito sa main na user interface. Unless kung i-close siya, saka pa tayo makapag-interact. Okay? If the dialog or if the pop-up window is open, hindi siya dapat makapag-interact no si user dito sa main user interface. So i-explain ko sa inyo mamaya kung bakit nga ba hindi natin i-allow kapag nagpapakita tayo ng mga ganito forms or dialog box, no, hindi natin i-allow si user na makapag-interact dito sa ating main user interface. Alright, so simulan na natin. Hindi nakapanood sa previous na mga discussions is sana panoorin ninyo bago kayo mag-proceed dito sa pagka-create ng dialog box para malaman ninyo kung paano in-structure yung kabuuan ng project na to. Okay? And then hanggang sa umabot tayo dito sa dialog box or pop-up window. Alright, so punta tayo sa ating presentation at alamin natin kung ano ba ang Java Swing J dialog. So in this lesson, we will learn to create a customized dialog boxes. Okay, so our discussion flow is understanding J dialog and learn how to create a pop-up windows or dialog boxes. So ano ba ang ano? Bago tayo magpa-implement ng actual example, aalamin muna natin kung ano ba ang dialog box. Si dialog box is a small window that pops up in a graphical user interface, no? Nagpa-pop up siya dun sa ibabaw ng ating main window. Okay? So common applications, dialog box used to communicate information to the user. Like for example, showing an error or confirmation messages. And then also to request input. Like for example, yung mga forms natin, pwede natin papalitawin doon sa ating main applications. And of course, to ask for a decision. Yes, no, cancel. Yung mga ganun. Okay? So now, ang gagamitin natin tools or your class is si JDialog class na nasa loob ng ating Java X.Swing na package. Alright, so let's go to our IDE. Sa akin is NetBeans yung gagamitin ko. Okay? So, here sa project na to is i-continuous ko lang. Ayan. So, dito sa user management, this is actually a panel. Tapos, yung mainframe lang. And then, yung content niya is si user management. Ayan. Dito naman si dashboard. Ayan. And book management. Ganun, no? So, dito sa may gilid, meron tayong button. Kapag i-click natin yan, lalabas yung add new user na dialog. This time, si user is mag-a-add siya ng bagong user. Now, ngayon, dito sa book management, is lalagyan natin ng functionalities yung button dito, no? If i-click yung add book button na yan, it should show the dialog box na manghihingi ng or magpapakita ng book, tawag ito book form, or yung si user makapag-input ng title sa book, author's name, publish date, and etc. Alright? So, punta na tayo sa ating code. At dahil dito tayo sa book management na yan, punta tayo sa book management. Okay, book management panel. So, ito na yung interface niya. Okay? So, now, dahil dito tayo maglalagay ng action na ipe-perform ng ating computer or JVM na yan, si Java Virtual Machine, para i-execute na yung code dito na magpapakita or magpapalabas
or papalitawin yung dialog box, dito tayo maglalagay ng code. Double click lang natin to, and then dito. Okay, so before creating a code, let's create a panel, no? Magko-customize tayo ng panel through drag and drop dito sa ating palette. Okay? So sa akin, meron na akong na-create na panel. This is a panel ha. Okay? Navigator. Ayan. Dito sa navigator, tingnan na ninyo dito. No? Panel. So this is a panel, no? Yung pinaka parent niya. Okay? So para nga mas maintindihan ninyo kung paano simulan nyo dun sa pinakauna na discussion or video, no, panoorin ninyo para mas maintindihan ninyo, no. Saka tayo dito magpo-proceed, alright? So, now sa akin, again, meron na akong panel which is showing a form. Yung content niya is merong International Standard Book Number kasi nga literal yung mga books natin, meron yang mga numero, no, unique numbers each book. Okay, so meron tayong book title, meron tayong author's name, and of course, meron tayong button na save button, okay? So, this is only a label, ganan. So, i-structure nyo muna, no? Gagamit tayo ng drag and drop para mas mabilis tayong kasi nga, para sa mga beginners lang naman to, okay? So, para sa mga beginners dyan, drag and drop na lang kayo ng mga components dito sa natin. Okay, sa workspace. Okay? So, basta is JPanel to. Again, paano mag-create ng JPanel dito sa right-click lang and then new JPanel form ang isi-select natin. Instead of JFrame form, JPanel form. Okay? So, pag-create natin ng JPanel form na yan, syempre, di ba, mag-new class yan, ganyan. Papangalanan natin new panel, finish, and then ganito yung itsura, okay? So, i-structure nyo dito yung content na gusto nyong ipapakita sa user, okay? So, sa akin is ang ganito. Ito na panel, add new book panel. May 3 fields and merong isang button. Okay? So, now, after setting up the panel, yung sa itsura ng dialogue na gusto mong i-content dun sa dialogue, okay? Balik tayo dun sa book panel management button, yung si button add action. Kung saan mo siya papalitawin. Okay? So, dito. So, unang-una class, para maano natin si add new book, si add book panel. Ayan. Asa na ba yun? Para magamit natin si add book panel na yan, kailangan natin siyang kailangan nating mag-create ng object ng add new book panel. Add book panel. Okay? So, kung ano yung pangalan ng panel na kinreate nyo, yun yung ipapangalan nyo. Kasi kailangan yung gumawa ng instance of that panel of that class to create an object. Okay? So, kasi si object yung gagamitin natin. Okay? Tapos dyan, ayan. Di ba, class instantiation to na process. Okay? After that, we will instantiate a JDialog box now. JDialog, lalagyan natin siya ng identifier na dialog is equal to new JDialog, ganyan. So, nasa loob ng parameter na to, class is, close and open parenthesis is may 3 parameter. Okay? Kung unang-una dyan, yung frame, kung saan siya nabilong or kung sino yung may-ari sa kanya ng dialog na to. Ang sunod niyan is yung title, no? Title. Sunod niyan is yung, tawag dito, yung modal type. Yung modal type na to, yung value niya is, either true or false lang. Kasi nga, mamaya ko ipapakita sa inyo kung bakit may ganito, okay? Kung para saan siya. Alright, so ganito yung natin, pag-create ng object ng JDialog, isang dialog. Okay, so dahil si JDialog is gagamitin natin, we need to import that dialog. Import, nasa loob siya ng javax.swing.jdialog. Ayan. Pagkatapos yan,
is dito. Maglalagay tayo ng tatlong parameters. Okay? Yung unang-una dyan, class, pwede mo namang ilagay na null. Okay? It's fine na inanal mo siya. Okay? Tingnan natin. Alright? So, tingnan natin kung okay ba talaga na null lang yung ilagay natin dyan, no? Yung owner niya. So, title natin dito kung para saan siya. Yung sa akin kasi, yung purpose ng aking dialogue is to show the add new book panel or form. 'Di ba? So, yung sa akin dito is add new book. And then, yung model na to is, isiset muna natin into true. Kasi nga sabi ko, either true or false yung value niya. Okay? So, true na muna natin ilalagay dyan. And, okay. So, ambiguous. Alright? So, constructor variable dialog is never read. Wait lang. Ang error niya, tingnan natin. So, error siya. Ne? So, meaning to say that eto yung nagka-problema dyan. So, papalitan natin ng ganyan. So, meaning to say, class, hindi pwedeng nakanal yung owner ng dialogue na to. So, it's either ilagay natin na ganito yung structure. Maglalagay tayo ng default na frame niya, tapos saka tayo maglalagay ng null. Okay? Tapos, si frame na to is, ano lang natin, i-import siya. Or, kung hindi naman natin siya i-import, pwede na natin i-direct. Ilagay dito yung Java, ilagay natin java.out, ganyan. Okay? So, JDialog, identifier dialog is equal to new JDialog, and then yung first parameter is the frame, and then the null, and then add new book yung title, and then yung ano niya is true. Yung model type is true. And then after that class is tatawagin natin yung dialog. Ready na tayong maglagay ng content niya. So set content pane. Ilalagay natin yung content ng dialog na to ang design ng add book panel. So, yung design na to is ilalagay natin sa dialog na ginawa natin. Okay, so, to. So, tapos dyan, ilagay natin yung dialog.pop. Pagkatapos yun, class, syempre, i-dialog.set visible natin siya. Ayan. So, let's run a program. Wait. Okay. Log in, and dito tayo sa book. Okay? Click natin yung button. Oh, alright. So, di ba, nito nga na ang dialogue. So, ayan. No? Dili na ta tawag nito, makapag-interact. Dili ta makapag-interact dito sa main content, 'di ba? Dito lang tayo niya pwede makapag-interact sa loob nito. Outside of that dialogue, no, hindi siya pwede, okay? So, mao na ang purpose ni modal, okay? Kung i-false natin 'yan, ipapaintindi ko sa inyo kung bakit. Naka-false na siya, ha? Add. So, nito nga ang dialogue. But, ayan, di ba, makapag-interact pa tao. Tapos, dahil makapag-interact ta, meaning, pwede niya iulit-ulit na mag-action perform, which is showing the dialogue of this dialogue, di ba? So, meaning, ayan, magsige na siya og create, no? Makapag-create na siya og mga multiple na mga dialogue box. Di ba? So, yan yung gusto nating i-avoid. Okay? So, that is why we want, tawag nito, hindi natin i-allow si user na makapag-interact dito sa ating main interface to avoid clicking this button, which is showing the dialog box repeatedly. Ayan, di ba? So, ayun na nga, class, gawin nating true yung modal type. Okay? Para lilitaw siya dun sa ating ano. And then, class, nakita niyo naman na sa gilid siya nag-pop up. Yung kulang dun is dialog that set location relative lang. Ilagay lang natin this kasi, ano,
this panel, ito yung magiging basihan niya kung saan siya lilitaw. Tingnan natin, 'di ba? Nasa gitna na siya ng um this panel. Okay? Ayan. Kasi class. So, ganito lang yung pag-create ng mga custom dialog box. If you want to create a custom alert messages for, tawag dito, mga warnings or mga errors na gusto mong mag-custom, na gusto ka na mag-create ng mga icons customized instead of using the J option pane, pwede, no? Pwedeng-pwede gamit ang J dialog. Okay, class? So, that's it for creating a dialog box. Ganito lang siya. Okay? So, kung ano yung panel na gusto mong i-content dun sa dialog na yon, i-instantiate mo muna and then isi-set mo siya as the content of this dialog. Alright? So, ganito yung pagkasunod-sunod class, no? After setting the content, tawagin mo yung pack and then set location related to this frame and then set visible to true. Kasi kung hindi mo siya set visible to true, hindi lalabas yung dialogue na yon. Okay? So, I guess that's all for today. I was thinking if I would add functionalities to this button. Well, hmm, maybe we could add functionalities to this button, alright? So, I need additional ano na lang dito sa ano natin. Okay. So now, we're set na para sa pagpapakita ng dialog box. Okay? So, pagkatapos doon, yung button naman na 'to, button save, ang lalagyan natin ng siyempre ng tawag diyan, ng functionalities. So, ayan, dito 'no, double click lang 'to and then dito kanya ili-lead, 'di ba? So, si button save, unang-una diyan like sa mga previous natin na mga ano, before ang pinaka-main functionalities, we need to get all the inputs from these text fields, 'di ba? So, una, string na sila lahat. Sinasabi ko sa inyo, ang mga text field, ang laman yan is string na sila, no? Mga string. Kahit numero pang isusulat mo doon, string pa din yun. Okay, so ISBN para sa ano natin text field na ISBN dot get text. So, para mas madali, syempre string para sa ano yun, title. I mean, para sa author is okay, so now class, tapos na tayong kumuha ng mga tawag dito, ng mga inputs. Now, we want to validate if present ba or may laman ba si ISBN, title, and author kasi these are the required data that a book can have, no? Dapat each book merong ISBN, title, and author, of course. Okay? So, gawa tayo ng customized method natin. Gagawa tayo ng method natin to validate the inputs. Private void string input yung ilalagay natin dito. Ayan. So, pagkatapos dyan is gagawa tayo ng if, 'di ba? If input that is empty, ang ipapa-show natin is yung J option pane that show message, dialog, this parent, and message is um
And title, um, and what? So maybe this is not, I think this is not, ano, hmm, bigyan natin clues ha. So, tawagan yung validate inputs and then ano dyan, kay ISBN na yan. So, run our program. Doon na tayo sa pag-a-add ha. Pagtunga, din tayo. So, pag-click sa save button na yan, hmm, error, option pane type must be one of the type error message. So, saan nagkamali? Show message dialog. Oh, okay. Mali. Yan. Dapat yan, no? So, again, save. Ayan. This input is required. Diba? So, what if i-check natin si ano? Si ano naman, si title. We want to check if our code is efficient, no? So that manang kailangan ta magsige og pa ano run, no? Test. So tanan walay sulod, click sa button and then it will show that this input is required and then this input is required na naman. Okay? So now our code is not efficient. Um Kailangan natin mag-set ng puwede naman natin i-mano-mano class. Dito natin ilagay lahat sa loob ng button save action perform but, I want to organize my code so I want to instead of this, ang ire-return ko is return true. Dito boolean and, return false. Okay. So now if dito, if ganyan, if validate inputs ISBN, kung ang return nito kung ang ni-return nito is true, isho-show niya ang message na 'yan. And then ire-return niya. Okay? So, okay, so ayan. Tira na 'tong code. Gawin na ako ano, run. Empty lahat, save. This input is required. See? Isa na lang kahit lahat ay ano, empty, 'di ba? So, meaning our code now is efficient na siya to handle error messages. Okay? So, try natin i-OR dito. Okay? So, i-OR natin. Title. Book. I mean, author. Okay, so, run. Yun po si required. Ayan, no? Kausara gyapon. Okay, class, no? Kausara niya, gi.
gawas. Okay? So, I think this code is fine na, but I want to create a friendly message which is sasabihin ni user na, "Uy, ang title walay sulod, pero ang ISB 'di ba, ang ISBN so kung kailangan specific yung message niya, okay? So, what if pala, for example, ganito, general term kasi yung message niya, eh, 'di ba? So, halimbawa ganito, tapos book title yung MTN, ganyan. So, dapat lalabas dun, book title is required. Dapat ganun. Okey, so, paano natin i-structure is, um Mhm, dito pa lang, kasi ano natin, eh, inisa natin dito, eh, iniisa ko dito. So, meaning hindi naman tayo dapat maglagay ng this in the ISBN or the title or the author is required, 'di naman puwede. So, we want this to be a specific 'no, okay? So, iisahin talaga natin 'to, isa-isahin. Now, each condition, isa lang yung laman niya na validation or condition, ayan. So, now we can create ano na, alright. So, run our code. Empty yung ano natin, ISBN, save. So, ISBN input is required, okay? Pag-click natin or pag-click okay, hindi na nag-pop up yung error message again kahit empty si book title and author's name kasi it is annoying naman 'no, tanan fields are empty, 'di ba? Ang mga fields empty. Tapos nagpapa-return ka ng message na ISBN is empty, book title is empty, and then author's name is empty. It is really annoying for the user kung ingana ang structure sa imuhang code. So, kailangan lang natin i-check ang una na text input, if it is empty, siya yung unang magti-trigger, okay, ng error. If may laman siya, ang sunod na magti-trigger diyan, yung kasunod niya na input which is the ganito, book title, okay? So now, yung author's name naman ng empty, save. So yung si author, input na ang nag-trigger ng input validation, okay? So that's all class, no? So sa pagba-validate, okay? So now, gusto natin yung author's name is kailangan natin i-validate na walang alphabet, tawag nito, kailangan alphabet lang talaga siya, hindi dapat walang numero, mga gano'n, okay? So, mag-a-add tayo dito if mhm, 'di puwede. We will create a separate method for that. Dito na lang.
If si author that matches tanga natugnat. Kung hindi siya match na sana sa loob nito, A to Z and A to Z only, magpapa-return siya ng message. Author's name okay? So, run ito, author's name. Your author's name should be a valid name, 'di ba? Kung halimbawa, nakalagay doon na Alan tapos nalagyan ng numero, yan, author's name should be a valid name. Okay? So, ang mga messages last is intended para sa user natin, no? Para ipaalam natin sa kanya na there's something wrong with the inputs, mga ganun. Para alam niya kung ano yung gagawin niya. Kasi after deploying that application, ang si user na kasi yung nag-navigate dun sa application na yun. So, dapat kapagka gumawa tayo ng mga programs or applications or project, kailangan natin ma-handle yung mga possible scenarios, no? Para na rin yun sa ating user. Kasi after all, para sa kanila yun. Okay? So, kung mas maganda yung ginawa nating applications or project, mas madaming client na mag-aano sa'yo, no? Magpapagawa ng program. Ganun. Okay? So, now, tapos natin i-validate. We're ready to save saving input. So, saving input class, dahil book siya, may ginawa akong class, no? It is easy for, ayan, saving. Okay, so, may mga inputs tayo, ayan, 'di ba? So now, so i-a-apply natin yung tawag dito, i-apply natin yung pagki-create ng model. Ayan, may ginawa akong model para sa book na class or object, para sa book object. So gumawa ako ng object through creating a class para sa libro, okay? So yung libro natin in real world, yung book natin is meron talagang ISBN, title, author, publish date, pages kung ilan yung page niya, and etc. Okay? So these are the basics na mga attributes sa book natin. At marami pang iba dyan, okay? It could have a multiple authors. Okay, so sa akin dito is isa lang yung author niya kasi ano no. Okay, so isa lang yung author muna natin dito. Okay, so now, gumawa ako ng constructor niya that will initialize all the attributes na ang ano natin para sa libro natin. Okay, so ayan. And after that, I created a getters method for each attribute. And I set also the setter method for each attribute. Okay? So, meron tayong book. And then, after that, kailangan iset ninyo kasi isi-save natin siya, no? So, now, punta tayo sa base frame. Sa base frame naman natin, meron ditong nakasave or I mean, object na book. Array list. Ayan, books. So, may object dito na books. It will hold multiple books or maraming libro, no? Na naka-array list gamit ang array list class. Okay? So, dito natin siya, sa paraan na to, dito natin siya isi-save. Gamit din yung book na object. Ito, ayan.
So, ito ta sa book panel. So, dahil validate na natin, ready na natin siyang i-save. So, saving, tatawagin natin of course kung sino, kung saan na belong yung tawag dito. Ayan, eto, si books, di ba? Saan siya na belong? Sa base frame na class. Okay? So, tawagin natin si base frame. Static. Naka-static siya class kasi gusto ko na hindi ko na kailangang i-instantiate si book. Ayoko nang mag-create pa ng object kay base frame. Gusto ko na diretso ko nang tawagin yung base frame na yan, directly. Call the class and then tatawagin yung ano niya attributes. Okay? So, dito, gusto natin to. Ayan. So, dito, tatawagin ko yung base frame. Kung sa inyo naman, kung ano yung pangalan ng class na nandoon yun nilagay, yung array list na yan, yun yung ipapangalan ninyo. Okay? So, sa akin, base frame dot, pag-click ng dot, select yung book. Ayan, di ba? Nakita dyan, books. Dot, add. This is how we add item sa ating array list. So, ang i-add natin ang gamit ang class na book. Okay, so, add new book. Ano niya una? Ang una, saan na to? Ang book constructor, ISBN title. So, dapat magkasunod-sunod siya, no? Kung ano yung structure ng constructor dito, yan ang siya ding ang pagkasunod-sunod dito. So, ISBN yung nauna. Tama. Title. Comma. Author. Comma. Publish date and pages. So, sa publish date, pwede tayo maglagay ng publish date text field dito and pages, no? Pero matatagalan na ako. Wait lang. So, nag-add ako dito ng text field for pages and publish date. So, dito, kukunin natin, no, yung value nun.
Okay, so dito i-add natin yung publish date, comma, page. Okay class, so naset na yung pag-a-add ng new book. Kaso nag-error si page kasi si page is a string, 'di ba? Ika-cast natin 'to. Gawin nating, lagyan natin ng int or, um, i-ano natin, dito na lang, is magko-convert tayo from string into a number, ganito lang class or into integer, ganito lang yung structure. Okay, so integer parse int tapos yung page yung ipa-parse natin, page na variable, ang value ng page natin ang ipa-parse natin. Ayan. Alright, so after that, syempre magpapa-return tayo, hindi mawawala yung show message dialog to let the user know that successful yung pag-a-add niya ng bagong libro. Okay? So, successfully added a new book. And yung title, syempre, success. And yung icon, J option pane, that information message. Or meron bang success? Wala. Warning message lang naman na question. Yun lang. So, information message yung gamitin natin. Ayan. Okay, so let's run our program. Log in, book management, add new book, save, input is required. So, um, yan. Tapos book title. Oops. And author's name is, halimbawa, example lang naman to. Yan. Publish date, halimbawa, 01. Publish ka ng pages is na siya pages na 500 pages. Okay? So, click the save button and it will show the successfully added a new book. Okay? So, tapos nang ma-add ang bagong libro. So, now, we want to check if naabagay bago nga libro. Okay? So, mag-add taog ano, loop. Niloloop natin si this is for checking only. Then this is why we need to structure book object para makagawa tayo ng mga behaviors niya to get the attributes or to set the attributes, 'di ba? So now we are getting attributes kasi nga ipapa-display natin sa console yung libro na yon, yung mga libro, no, each libro. Okay? So this is why it's very important to structure na maki-create tayo talaga ng object para it's easier for us to get the value of that attributes and to set the value of that attributes. 'Di ba ang bilis lang. Okay. So run a program. Na expected natin pagkatapos nating mag-add is
mayroong output sa console natin. Save. Successfully save. And check natin yung console natin. And nandito siya. Okay? So, ito yung bagong inad natin. Yung nandito is, ito yung naka-add doon sa ating base frame. Nag-populate na ako dito ng books. May dalawang value. Okay? Ayan na sila. Alright? So, mean to say that na-add successfully yung bagong libro. Okay? So, dahil na-add siya, dapat yung behavior ng ating dialogue, dapat ma-clean tong ano na 'to, yung mga inputs dito, dapat it goes back to empty fields, 'di ba? Kasi successful, eh. Okay? So, now we will implement that ano, behavior of function. So, i-clean natin. Alright? So, gawa tayo ng method. Private, void clean inputs. Tapos tatawagin na natin yung mga text field na yun. Text author.setText. Isi-set text lang natin into empty. Okay? So, ganun lang. Text ISBN. Text title. So, ganyan lang class. Tapos tatawagin natin to after showing a dialog box here. Run na to. Otro. Siyempre, ganyan talaga yung development class, no? Hinahinayon og buhat, no? Check, code, check, write code, check, write code, check, test, run, ganun. Okay, so, kung wala kayong pasensya sa coding, I'm not sure if, I don't know, kasi yung coding is, it takes, patience. Dapat, mas mahaba yung pasensya mo, right? Yan na class. So, I will click the save button. It will save as well as it will show the outputs here in the console. And then, it will clean the text fields. Ayan. Alright? So, yung console natin, the same pa din. And then, yung text field natin, empty na sila. Okay? So, pwede makapag-add outro og libro. Di ba? Um, um, mhm. Author's name should be a valid name. So, dapat walay numero lagi. Author names. Okay. Successfully added a new book and then we will check the console. Ayan, ayan. Ano na siya, no? Si Princess, then, ganyan. There must be something wrong with my, getter method sa, yung value ng ating author. Check natin to. Oh, as you can see here, class, yung author ko, ni-return niya is yung publish date. It should be the author. Ayan. Kaya pala. Kaya pala, ayan, nagdoble yung publish date dyan. So, run na to otro.
Ayan na. So, Lord of the Rings, author's name, and blah, blah, blah. Alright, so I guess that's all for creating a dialogue or custom dialogue for showing your forms, no? Kung meron kang gustong papalitawin ng mga form sa ibabaw ng iyong main frame, gawa lang kayo ng pop-up windows gamit ang JDialog class. So, how to structure that? Um, Make sure that you created the panel or the design of the content no sa dialog nyo, and then you can code like this. Okay? So, kung ano yung pangalan dun sa panel na ipapakita mo or i-content mo dito sa dialog na yan, is yun yung ipapangalan mo dito. Yun yung gagawan mo ng object. Okay, so, and then, ano pa ba? Saving inputs. So, ganun lang. Okay? So, saving inputs first, we have to check or we have to get the value sa sa mga text field natin. After that, i-validate natin ang gusto nating i-validate. Or I mean, hindi natin gusto, i-validate natin siya para sa ating user. Kasi nga, what if si user is maglamlama lang siya og hatag og author's name, butangan niya og um, mga special characters, 'di ba? So dapat hindi pwede. Okay? So we have to check that as well. And kailangan talaga nating i-validate if empty yung mga fields, hindi natin siya i tawag dito, ipo-proceed yung saving if yung mga required na mga attributes is walay sulod, no? And yun na nga. So again, class, this is for testing, no? We just want to check if we really save the exact data, no? Okay, so clearing inputs. So to clear the inputs, ganito lang, no? Isi-set text lang natin into an empty string. So I guess, class, that's all for this topic, and I hope na-understand niyo, and balik-balikan niyo lang yung pagpapanood ng video na 'to, and then time to time magegets niyo rin 'yun, okay? So that's all, everyone, and have fun coding!